Alright guys, marites ng social media guys, may pag-uusapan tayo guys, no? Viral ngayon tong picture na yan guys, ayan, no? Nakita nyo yung picture na yan? Picture ng mag-asawa yan guys, pero hindi kasama yung mag-asawa dyan, yung balot ng Jollibee, no? Yan ang pagkikwentuhan natin ngayon, kaya nag-viral yan. Ano bang kwento dyan sa likod ng balot ng isang Jollibee, ano? May isa kasing asawa guys na nanganak sa public hospital. Alright guys, isang asawa na nanganak sa public hospital. So nagsumbong siya sa asawa niya na hindi siya tinrato ng tama ng mga staff ng public hospital. Ako subok rin yan guys kasi ang asawa ko ay dalawang anak ko yata ay nanganak din sa public hospital. Mukhang hindi talaga din maganda ang trato nila. Excuse me sa mga ibang hospital, pero sa naranasan din ng asawa ko yan at ako. So nagsumbong yung asawa niya at sinumbong niya sa asawa nga niya na hindi maganda yung trato sa kanya ng mga staff ng hospital, sa public hospital. So lahat ng napagdaanan niya, struggle niya nung nanganak siya ay sinabi niya sa asawa niya para siguro kumuha ng simpati doon sa asawa niya na siguro next time huwag na tayo mag-anak, or kaya kung gusto tayo mag-anak ulit, sana madala mo ako sa private hospital para mabigyan naman siya ng tinatawag na maayos na treatment. So, kaso lang, sabi ng asawa niya, babayaan mo na, tapos naman na yun, nairaos naman na natin. So, okay naman yun, wala namang problema doon, tama nga naman. So, dumanang kuan, kinabukasan siguro, or kinahapunan, or kinabukasan, dumalo ulit yung asawa niya at may dalang Jollibee guys. Okay, Jollibee. Kaso lang guys, piling asawa niya, dinalan siya ng pagkain ng asawa niya dahil para makarecover doon sa traumang napagdaanan niya sa panganak niya. Piling niya, dinalan siya ng pagkain ng asawa niya para, kumbaga, comfort foods, kumbaga, i-comfort siya. Kaso lang guys, iba ang nangyari. Yan ang nangyari, ayan o. Sinabi ng asawa, akin lang to love, akin lang tong pagkain kasi napuyat din ako. So kinakabukasan siguro yun kasi napuyat siya total meron namang pagkain sa ospital, yun na lang ang kainin mo, ito ay para lang sa akin. Doon nagsimula ang kwento guys. Doon nagsimula ang kwento ng isang balot ng Jollibee. Pinakita doon sa kwento guys na ang lalaki ay hindi siya willing magsakripisyo para sa kanyang pamilya. Nagkaroon lang siya ng konting suffering na napuyat lang, ay nag-comfort na siya sa sarili niya, which is instead na ang unahin niyang i-comfort ay yung asawa niya. Lalo na kung nanganganak ang babae guys, kasi may tinatawag na postpartum na disease yata yung, excuse me for the term, I'm not the medical personnel, pero postpartum, ganun. Maraming pagdadaanan kasi ang babae pag nanganak. Tulad niya na naghahanap nga na siya ng kalinga, pag-intindi. Ang ginawa ng lalaki ay gusto niya pang, ang sarili niya pa ang i-comfort niya kasi napuyat siya. Siguro sa kababante sa asawa niya. Okay, so yun ang doon nagkuan ang na umikot ang kwento na instead na yung comfort ng pagkain na ibigay niya sa asawa niya ay siya pa mismo ang kumain. Sinigurado niya sa sarili niya na maibusog ang sarili niya kasi nga napuyat siya, no? So ang kwento kasi ganito guys, kami mga lalaki, especially ako, hindi ko na lang ilalagay sa ibang tao, no? Typical na yung kasabihan na isusubo ko na ay ibibigay ko pa sa anak ko. Hindi ako nagbubuhat ng bangko guys, no? Nung panahon na nagtatrabaho ako bilang security guard, most of the time security guard ako At nung panahon na yun, minimum earner lang ako. Marami kong anak 4 nangungupahan kami. So sobrang hirap, no? Sobrang hirap, nag-aaral yung mga anak ko. So hindi ko maibigay ang komportabling buhay ng panahon na yun. Pero nagsisikap ako na sinisituate ko na ang pamilya ko, ang asawa ko ay nasa maayos ang kalagayan nila. Basta important, yung nasa maayos ang kalagayan nila
kahit ako lang ang nagsasakripisyo, no? So although hindi naman magandang buhay na ibigay ko kasi nga minimum lang naman ako. Pero ang security guard, guys, kwento ko lang sa inyo sa trabaho namin. Kung iraranking mo ang security guard yan sa kumpanya, guys, excuse me for sa security guard, ano? Ito yung katotohanan. Kami yung pinakamababa sa ranking sa company. Mas mataas pa sa amin ang janitor. Kasi ang janitor, mas dikit yan sa mga boss kasi sila yung nautos-utusan eh. Yan ang ranas ko, guys, ha. Baka may mag-react dyan, comment na lang kayo. Pero yun ang katotohanan na ang security guard ay pinakamababa na level sa kumpanya. So pagdating sa kainan, kung may mga party, mga birthday party, mga... Okay guys, pagdating sa yung mga kainan, yung gwardiya ang huling tinatawag. So pag kami na, instead na, kasi mahilig ako magbaon sa trabaho ko dati kasi, yung share ko guys ay binabalot ko na lang para maiuwi ko sa mga anak ko. Ayun, yun ang ginagawa ko dati kasi hindi ko kayang bumili ng hindi makakabili naman pero hindi palagi ba. So para lang madala ko yung pagkain na share sa akin, binabalot ko na lang yun, tapos dinadala ko sa mga anak ko para sa kanila, sila na lang kakain doon sa pagkain, total may baon naman ako. Anong ibig ko sabihin, bakit kinikwento ko to guys? Ang ibig ko sabihin lang, kami mga lalaki, kami yung magtataguyod ng pamilya. Kami yung magtataguyod ng pamilya, kami yung aasahan ng pamilya namin na magbigay ng tinawag na komportable or kaya tinatawag na lakas ng pamilya namin, no? So kami ang supposed to be na willing na magsakripisyo muna bago yung member ng family na, especially yung asawa. Ngayon kung ang lalaki ay naninigurado sa sarili niya ba, tulad nung nasa kwento, na instead na ibigay niya yung pagkain doon sa asawa niya dahil alam niya ang nagsakripisyo yung asawa niya ng anak, mayroon pa siyang trauma na nadaanan doon sa mga staff ng mga ospital na hindi siya tinatrato na maayos at doon sa pangmanganak, imbis na makarecover siya sa kanyang lakas, binigyan siya ng maayos na pagkain. Ang gusto pa ng asawa niya ay doon sa pagkain ng ospital. Alam naman natin ang pagkain ng ospital, ano na kung government, hindi na magkasarapan yan at hindi naman maayos. Instead na yung asawa ang bigyan ng comfort food, iba yung Jollibee kasi sikat na yung Jollibee. Comfort food bilang Jollibee para pa-recover ng lakas ng asawa. Ang ginawa ng asawa niya ay siya ang kumain. At hindi pa niya binigyan ng share ng ang kanyang asawa. Talagang sa kanya lang daw yun kasi may pagkain naman daw yung ospital. So nagpapakita lang na medyo may pagkamakasirili yung attitude ng lalaki sa kwento, ano. So kung ikaw lalaki ngayon, ikaw na may pamilya, ako bilang ako lalaki may pamilya ako, sinisituit ko na ganito kasi yan guys sa pagkain namin dati, una kong pinapakain mga anak ko talaga. Tapos, kunwari, hirap naman kami talaga so may ulam. Ang mga bata, hindi yan kumakain ng bandang ulo ng isda. Tinitira talaga nila yan kasi nga, ang kinakain na nila yung laman. Yun ang kinakain kong ulam. Kasi bakit? Siguro sa ibang lalaki yun, baka ako ang kakain ng una. Akin yung laman kasi ako nagtatrabaho, ako nagpapagod, ako naghihirap, ako nagdadala ng pagkain dito sa bahay, ako nagdadala ng pera, kaya akin yung masarap na parte ng pagkain, ng ulam. Kayo, yung lang yung tira ko, yun ang kainin nyo. Baka siguro yung ibang lalaki ganon. Pero ako hindi ko binubuhat ang bangko ko. Kadalasan, ang pinapauna kong pinapakain ay ang mga anak ko at yung asawa ko. Sabi ko, sige mamaya na ako at okay pa naman ako, busog pa ako. Tapos pagkatapos nilang kumain, tsaka ako kakain kung ano yung tira nila. Hindi ko kinikwento to guys para kaawaan nyo ha. What I mean is, gusto ko lang ipaintindi sa yung mga lalaki dyan na mga sarili na kung kayo ay magpamilya, willing kayong isakripisyo ang sarili nyo alang-alang sa inyong tinayong pamilya, alang-alang sa anak nyo. Diba? Isakripisyo natin kasi diba tayo naman ang gumawa nun tayo ang nagkuha ng pamilya, nagbuo ng pamilya So
dapat willing tayong magsakripisyo alang-alang sa kanila. Hindi yung magpapasarap ka ng buhay mo dahil lang pa'y ang piling mo, naghirap ka. Beside, hindi naman ginusto ng mga anak mo na dumating sila sa mundo. Ginawa niyong dalawang mag-asawa yan, di ba? So yung asawa mo naman, huwag mo mapihin. Mahalin mo, kaya nga minahal mo yan eh. Minahal mo, pinili mo yan eh. Mahalin mo. Huwag mong bigyan ng sakripisyo. Lalo na kung kakaanak lang. Although may mga lalaking ganon, makasarili. Yung hindi marunong magbigay ng true meaning of being a husband. Binibigay lang sa kwento guys na yung lalaki sa kwento ay para bang hindi niya alam na what is the true meaning of being husband bilang asawa na mag-alaga sa pamilya mo, kung paano maalagaan ang pamilya mo, no? Kasi di ba, isipin mo sa kwento na kinain niya yung love, akin lang tong lahat ng Jollibee binili ko kasi nagpuyat daw siya. So parang inipiling niya ay nagsakripisyo ko, nagpuyat ako kaya kakain ako ng masarap. Ikaw, mayroon ka naman pagkain dyan sa hospital, kainin mo na lang yan. Wala, hindi ka nagpuyat eh. Nanganak ka lang naman, siguro gano'n ang nasa isip niya. Kaya guys, kaya naging viral yun kasi parang pinalabas na kawawa yung babae pag nakakuha ng asawa na gano'n ang attitude. Diba? Maraming lalaking ganon. Hindi ako nagmamalinis o hindi ako nagbubuhat ng bangko, pero maraming lalaking ganon. So, siguro dahil hindi nila mahal yung kanilang asawa, malamang, kaya nagawa nila. Pero ako hindi ko kaya. Hindi ko kayang gawin sa asawa at anak ko. Although hindi ako nagbubuhat ng bangko, hindi ako nakabigay ng maayos, ginhawa na buhay. Simpleng buhay lang naman kami guys. Pero kung ano yung ginawa, kung ano yung naibigay ko sa pamilya ko na buhay, yun ay pinakasagad na kakayahan ko. Ibig sabihin, yun yung pinakasagad kong kakayahan na yun lang ang naabot ko, na yun ang inai-offer ko sa pamilya ko. Which is, masasabi ko, hindi naman kami nagumapang sa lusak para kaya ng limos dahil sa sobrang hirap. Hindi naman. Kumbaga sa kuwanin, nabilong nga lang sa ordinaryong mga tao sa paligid ang naibigay kong buhay sa pamilya ko. Hindi na masama, di ba? At least kahit paano, naibigay ko yung kumbaga normal na buhay sa pamilya ko na hindi ko inuna yung sarili ko. Kasi ang mga lalaki kasi iba dyan, inuuna yung sarili nilang kasiyahan. Kaya may mga lalaki na marami akong kasama sa trabaho na yung mga anak ay nagugutom. Samantalang yung mga kasama ko ay inuuna yung kanilang bisyo, pambababae, bibisyo ng sigarilyo, inom, pambababae, ganon. Inuuna nila yun dahil sa kanilang sariling tinatawag satisfaction. Although ako guys ay marami akong bisyo ng panahon nung kabataan ko rin. Pero dahil nga mahal ko ang pamilya ko, inalis ko lahat yun at sinakripisyo ko sarili ko dahil alam ko na walang ibang magsasakripisyo sa pamilya ko kundi ako bilang asawa. So yun guys ang likod ng kwento ng Jollibee na balot na yan. Okay? So I hope na naintindihan nyo guys. So sa susunod na maritisan guys, kita-kita tayo. Bye-bye!